kung ano man ang later on maging decision ng Senate, i-grant o i-deny yung motion to dismiss ni Bato, mismo si Escudero nagsasabi, pwede naman i-act sa Senate, sa Supreme Court. At saka isa pa, Opo. no? Pwedeng i-defile pag nag-lapse na. Kumbaga madidelay lang ng 1 year. Magdidiretso pa rin yan. Opo. Dito naman po sa dalawang mga salita, no, na maraming nagsasabi na pareho lang yan, agad-agad. Mayroong nagsasabing iba. Ito pong forthwith at immediately po, Judge. Kasi meron palang ruling dati ang Supreme Court, mga 1902 pa ito. Ang sinabi kasi dito, the word forthwith as here used means within a reasonable time which may be a longer or a shorter period. No, nabanggit po ito 1902 ito sa explanation sa ruling sa Supreme Court. Ano po ba ang dapat nating malaman? Magkaiba ba ito? Magkapareho? Judge? May mga Supreme Court decision defining a particular word or phraseology. So in that case, merong definition yung meaning ng forthwith. Pero pag kinonsider natin yung first view, so that is the view of Senator Escudero, yung forthwith hindi naman immediate. So dapat lang walang unreasonable delay. So even if there is delay, but if the delay is reasonable, so the Constitution is not violated, no? Pero yung second view kasi sinabi na ni Justice Ascuna na siya nagsulat yung word na forthwith. So ang intention is that forthwith means immediately. Although siyempre sinasabi ni Escudero, dapat nilagay yun na immediately. Pero at the end of the day, ayun, framers kasi ng Constitution yun eh. So, ayun yung second view na immediately siya. No? Oo. Yes, sir, magandang gabi, si Almar po ito. Sir, balikan ko lang yung June 10 na naging impeachment court na po yung Senado para lang po malinawan yung ating mga kababayan kasi meron pong mga statements, mga argumento po yung mga senador doon po sa nangyari po na doon sa impeachment court doon po sa Senate. Sir, at unahin natin yung si Senator Joel Villanueva, yung rason niya na yung he is objecting, sir, since the impeachment court has no power to summarily dismiss as expressly provided sa Constitution. Ano po yung masasabi po ninyo dito, Judge? Yung power to dismiss, no? Hmm. So, may merong gawin natin ulit dalawang view. Kasi kung gagawin mo talaga yung mga impeachment judge is the same as a judge of an RTC or MTC. So minsan talaga na pag halimbawa yung tinatawag na lack of lack of jurisdiction. So the court can motu proprio dismiss the case for lack of jurisdiction. Pag halimbawa yung slight physical injury, pinail mo sa RTC. Ang kaso kasi sa mga RTC, mga murder, rape, no? Homicide, kidnapping, yung slight physical injury, walang jurisdiction ng RTC. So the RTC can motu proprio dismiss the case. Pero dito tayo sa second view. Kasi ang problema kasi sa impeachment proceedings, sui generis to, medyo kakaiba siya. Hindi talaga siya pwedeng maging kaparehas na kaparehas
sa mga procedure ng korte na pwedeng i-dismiss niya, no? Actually ang pinag-uusapan talaga dito na bakit dapat i-dismiss. So, ang sinasabi nila, may tinatawag kasi yung tinatawag na one-year bar rule. Pag nagkaroon po ng, nagkaroon ng initiation ng impeachment proceedings sa House of Representatives, nagkaroon ng, initiation. Within 1 year, hindi ka pwede ulit mag-initiate ng impeachment proceedings. Alam mo sa Amerika, walang 1 year bar rule eh. Dito sa Pilipinas, pinasok nila yan. Ang idea nila is that baka kasi gawing kasangkapan to ng mga politician para yung gipitin yung mga kalaban nila sa politiko. Kaya hindi naman pwedeng maya nagkakaroon ng impeachment case. So pinasok nila yung tinatawag na one year bar rule. So ang tanong is that pwede ba i-dismiss ng Senate yung case for violating the one year 1 year bar rule, no? So ito yung second view. Hindi nila pwedeng gawin yon. Why? Kasi sa Constitution kasi, sa yung House of Representatives, merong exclusive power to initiate. Sa Senate naman, merong yung sole power to try and decide. So ayun ang nakalagay sa Constitution. Ngayon, since na yung House of Representatives, meron isang yung exclusive power to initiate. So, siya ang merong authority to determine kung nagkaroon ng valid initiation ng impeachment proceedings. Kasi yung 1 year bar rule, it is connected with the power to initiate an impeachment proceedings. So, sa second view, ang mag-i-interpret kung merong violation ng 1 year bar rule, yung House of Representatives. Hindi yung Senate kasi ang power nila is to try and decide an impeachment proceedings. At ang nakalagay doon, once na na-file yung articles of impeachment, trial shall forthwith proceed. Pero at the end of the day, hindi maaaring later on, siyempre, pag nag-comply na yung, kasi di ba inutusan yung House of Representatives para i-certify if the Constitution was not violated, the constitutional provision on 1 year bar rule. So pag nag-comply na yon, pwedeng magkaroon ulit ng botohan whether to grant or to deny the motion to dismiss by Senator Bato. So, whether i-grant nila yan o i-deny nila yan, pwedeng iakyat sa Supreme Court yan. Kasi in the case of Francisco, ang sinasabi ng Supreme Court, yung issue whether there is a violation of the 1 year bar rule is a justiciable question. Meaning, kasi yung mga iba dito, hindi abogado, meron kasing pagkakaiba yung political question tsaka justiciable question. Pag political question, hindi pwedeng pakialaman ng Supreme Court yun. Bahala kayo dyan kung anong desisyon nyo. Halimbawa, nag-decide ang Senate on matters which is considered as a political question. Hindi pwedeng pakialaman ng Supreme Court yun. Pero pag justiciable question siya, yun yung bagay na pwedeng pakialaman ng Supreme Court. Kasi for example, merong constitutional provision. Ang nagbabantay ng Constitution yung Supreme Court. So pwede niyang sabihin, mali yan, mali yung decision mo. Unconstitutional yan or constitutional yan. So Supreme Court ang magsasabi. So in other words,
at the end of the day, ang Supreme Court ang magsasabi kung may violation ng one year bar rule. Pero ito, at the end of the day, kung sakasakaling merong ngang violation ng one year bar rule, i-refile lang nila yan after 1 year. Kasi yung unang impeachment complaint, tinail ng December 2, 2024. Ngayon, kung halimbawa, sinabi ng Senate, i-dismiss natin. Kasi binayolate nila yung one bar rule. O umakyat sa Supreme Court at inaffirm ng Supreme Court na meron ngang violation. No? So, i-refile lang yan. Kasi ang nakalagay lang doon, bawal within 1 year. Kasi yung first impeachment complaint, pinail ng December 2024. Yung fourth impeachment complaint, doon nagkaroon ng articles of impeachment eh. Pinail ng February 5, 2025. So pag kinonsider mo yung 1 year bar rule, so tumakbo siya ng December 2, 2024. So bawal pa mag-file February 5, 2025. Pero pwedeng i-refile 'yan ng after ng February ng after ng December 2, 2025. So December 3, pwede nang i-file 'yan. Now, hin eto hindi ako pwedeng mamili ng first view o second view kasi at the end of the day, merong pending case sa Supreme Court. Actually, yung violation ng one bar rule is an issue. So, magdadalawang lang ako diyan ng view diyan. Sir, tungkol naman po dun sa isa sa mga highlights, sir, yung motion for remand ni Senator Alan Cayetano dun po sa motion to dismiss ni Senator Bato. Kaya nga, so ang ginawa, ayun, napag-usapan na natin kanina yan na kung illegal ba yung pag-remand. So dalawa yung view. Inexplain ko na kanina yan na yung unang view is that pwede, no? Yung pangalawang view hindi pwede. So na-discuss ko na kanina yan. Doon, balikan ko lang din yung sinabi din ni Senator Alan Cayetano na tinutukoy niya yung 1 year bar rule nga. Doon niya sinasabi niya na what you cannot do directly, you cannot do indirectly, sir. Ito siguro. So, ganito yan. Kasi, ang nakalagay kasi sa Constitution is that no impeachment proceeding shall be initiated against the same official for more than one within a period of 1 year. Ngayon, nagkaroon na ng Supreme Court decision dyan yung in the case of Francisco. Kasi ang tanong, para tumakbo yung 1 year bar rule, kailangan nagkakaroon na tinatawag na initiation ng impeachment proceedings. So, ano ba yung meaning ng initiation ng impeachment proceedings? No? So, ito ang sinabi ng Supreme Court. Dalawang mode para magkaroon ng initiation. So, number 1, filing of a complaint and referral. So dapat kombinasyon, referral sa Committee of Justice, no? So filing of a complaint saka referral sa Committee of Justice. Pero yung isa pa, yung filing of a complaint signed by at least 1/3. So gano'n na nagkakaroon ng tinatawag na initiation, dun tatakbo. Ngayon, dito muna tayo sa
sa first view at second view kasi ang actually yung position ni Cayetano second view yun. Pero dito muna tayo sa first view. Yung first view kasi walang violation ng one year bar rule. Yung second view, yung Cayetano meron kasi indirect violation. So dito muna tayo sa una. Kasi yung unang impeachment complaint pinail yan December 2. Kaso walang referral, hindi pinapile yan sa Secretary General ng Senate. So dapat ibabato niya sa Speaker. So within 3 days, yung Speaker ilalagay niya doon sa order of business, i-include niya. Tapos within 10 days, ibabato niya na magkakaroon na ng referral sa Committee on Justice. Kaso hindi niya ginawa yon. So, yung second impeachment complaint, January 4. Ganon din, ipinail, walang referral na nangyari. Yung pangalawang impeachment complaint, December 19, pinail, hindi din nagkaroon ng referral. Tapos yung pang-apat na impeachment complaint, February 5, 2025, nakakuha na sila ng one-third. Kasi pag nakakuha ka ng one-third, pwedeng direkta na yan. Hindi na kailangan magkaroon ng investigasyon, etc. Direct filing na yan. Ngayon, dito tayo sa first view. So pag pinalo mo yung Francisco, para magkaroon ng initiation, so can you consider yung pagpapile ng complaint yung December 2, December 4, at saka December 19? Nagkaroon na ba ng initiation doon? So yung first view, wala pang initiation. Why? Pinail yung complaint, kaso hindi naman nirefer sa committee. So filing without referral is not initiation. Pero di ba may pangalawa pang initiation, pag nag-file lang ka ng complaint, at least one-third ang pirma, may initiation na yon. Kaso yung December 2, December 4, tsaka December 19, yung penal na impeachment complaint, walang one-third. So, hindi nagkaroon ng initiation. No? So, since na walang initiation na nangyari dun sa December 2, December 4, at saka December 19, hindi pa tatakbo yung one-year bar rule. Kaya pwede pang i-file sa February 5, 2025 yung pang-apat na impeachment complaint. So, dito naman tayo sa second view. Actually, ito yung view hindi lang ni Cayetano, ito din yung view ni Senator Bato. Ang view nila is that under the Constitution, pag nag-file ka ng complaint, impeachment complaint at walang one-third, nakalagay sa Constitution na klarong-klaro na within 3 days, dapat i-include sa order of business. No? Ibig sabihin, order of business yung calendar. Tapos within 10 days, nakalagay sa Constitution, dapat i-refer mo na sa committee. No, pag binasa mo yung impeachment rules ng House of Representatives, ganun din. Pag nag-file ng complaint, no, sa Secretary General, ibibigay na sa Speaker. Yung Speaker ilalagay sa order of business, tapos i-refer na sa committee. Kaso ang ginawa nila is that hindi binigay ng Secretary General sa Speaker, so hindi nagkaroon ng referral. Kaya ang sinasabi ni General Bato, sinarconvent nyo yung Constitution Kasi kaya hindi nyo nirefer sa committee to circumvent the one-year bar rule. So, yun po kaya ang sinasabi nila ni Senator Bato, Senator Cayetano, merong indirect violation of the one-year bar rule.
Ayun ang posisyon nila. Pero kinontra yun ni Senator Risa Hontiveros, sir, na sinabi niya na iisa lang daw na impeachment, iisa lang yung na-transmit sa Senado. Actually yung pag kinonsider mo talaga hindi yung ayun na nga yung first view is that wala talagang referral eh. Kung pag if you apply the ano yung Supreme Court principle in the case of Francisco, pag strict ang application mo klarong-klaro ang sinasabi ng Supreme Court na dapat nag-file ka ng complaint tapos nagkaroon ng referral sa committee. So, hindi naman nagkaroon ng referral eh. So, although yung si Speaker, parang sinasabi na sinadya ni Speaker yan eh. So, assuming na sinadya ni Speaker at dapat hindi niya ginampanan yung tungkulin niya na dapat nagkaroon ng referral, no? Within 13 days kasi mauna yung 3 sa order of business, to 10 days dun sa referral, no? Within 13 days. Pero ang ibig sabihin ba ng non-referral, no, filing of a complaint and non-referral, which is a violation of the Constitution, ang ibig sabihin ba yan is initiation? Kasi ang sinasabi ng Supreme Court, para magkaroon ng initiation, para tumakbo yung one-year bar rule, dapat complaint tsaka referral. Yun, non-referral which is a violation of the Constitution. So, pending yan sa Supreme Court. No? So, hindi natin alam kung first view o second view. Kasi if the Supreme Court will adopt the second view, parang that is a modification of the Francisco principle. Kasi malinaw sa Francisco, filing of a complaint tsaka referral. Ito, filing of a complaint and non-referral, which is a violation of the Constitution. Kasi may mandate na dapat magkaroon ng referral. So, ayun. So, hihintay natin kasi hindi ako pwedeng mamili ng Opo. first view o second view. Sa judicial rule, mapapagalitan tayo ng Supreme Court. Opo. So, ibig sabihin, Judge, yung dapat, yung initiated ay hindi lang doon sa pagtanggap doon sa inihaing reklamo, dapat na-refer ito. Yun na yung merong Sa committee. sa committee na initiation. Referral sa committee. Opo. Pero dito Oo, naman para po, ma-consider sa initiation. dito naman po sa rules of procedure ng impeachment proceeding sa House na nagsasabi na once na may mag-file, immediately mag-file sa Office of the Secretary General, immediately ay i-refer ito sa Speaker. Pero parang hindi nila in-refer agad yung unang tatlo na mga kaso po. Ayun nga, actually ayun nga yung naging argumento ni Senator Bato at saka yung concern ni Senator Cayetano na parang deliberate, no? Pero ako hindi ko pwedeng hindi ko Naiintindihan pwedeng po sabihin namin. na deliberate. So ang position nila deliberately na hindi ibinigay sa speaker ng Secretary General yung impeachment complaint. Kasi pag binigay mo dun sa speaker, meron na siyang obligation not only under the impeachment rules of the House of Representatives, but more importantly, under the Constitution. Nakalagay sa Constitution yun na within 3 days, ilalagay mo dun sa order of business, meaning ikakalendar. Tapos within 10 days, ibabato mo na sa committee. So ang sinasabi nila, ginawa niyo yan para hindi tumakbo yung 1-year bar rule. So sinercumvent nyo yung 1-year bar rule, and therefore that is tantamount to violating indirectly the 1-year bar rule. So yun actually ang posisyon ni Senator Bato at saka ni Cayetano, yun yung nila Senator Padilla, yun ang posisyon nila. Opo.
Doon naman po sa Senate Impeachment Court na sinasabing pwede rin silang mag-interpret, pwede rin silang maglabas ng judgment patungkol sa constitutionality sa mga pinag-uusapan sa impeachment proceeding, Judge? Eto ha, ah, kasi nakalagay sa Article 11 ng Constitution, the Senate shall have the sole power to try and decide an impeachment proceedings. So to try o trial, to decide. So yung power to decide includes the power to interpret, no? At saka pag binasa mo sa Constitution natin, Section 3 pa rin, Article 11, yung Senate has the power to promulgate rules, no, to carry into effect the provision on impeachment. So providing implement yung promulgating an impeachment rules, siyempre mag-i-interpret ka. So I will give you one good example na nag-interpret ang Senate ng Amerika, ha. Sa kasi yung 2021, 'di ba, yung mga si Trump, in-incite niya yung mga tao to attack the US Capitol to prevent the oath-taking of the President-elect Biden, no? So nagkaroon siya ng second impeachment case. Na-impeach siya doon eh. So napunta sa Senate. So merong dalawang constitutional issue na ang nag-resolve yung Senate. Yung una is that dapat kasi sa Constitution, pag ang tinatry is the President, dapat ang Chief Justice of the Supreme Court na magpipreside. Sinabi nila hindi applicable yan. Nagbotohan sila doon, ha. So nag-interpret nila yung Constitution. So ang interpretation nila, applicable lang yan if the President is a sitting President. At that time kasi nagkaroon ng trial, hindi na sitting President si Trump eh. Nakapag-oath na si President Biden eh. So, kaya ang naging presiding officer, ang nag-decide yan at nag-interpret yung Senate, no? Yung Senate President. Ngayon, nagkaroon ng isa pang issue diyan at nag-interpret ang US Senate. Hindi na presidente to eh. So, how can you remove a non-sitting president? Kaso may counter argument. Hindi mo siya ma-remove. Pero pwede mo siya i-disqualify. Nagbotohan sila. So, in-interpret nila yung Constitution. Sabi nila, pwede, tuloy. No? So in other words, the Senate, no, in the exercise of its power to decide an impeachment case, can interpret the Constitution. Pero ito merong second view. Yung second view, hindi pinag-uusapan dito yung power ng Senate to interpret. Ang pinag-uusapan dito yung power ng Senate, yung kumbaga absolute ba yung power ng Senate to interpret. Kasi merong second view, pag yung power to interpret the Constitution, no, by the senator must be in connection with the sole power to try and decide a case. Dapat nakakonect yun doon. Pero pag halimbawa ang pinag-uusapan yung interpretation ng Constitution in connection with the power to initiate an impeachment proceedings, dapat ang mag-interpret yung House. Kasi pumapasok to yung one year bar rule. So merong view hindi ang mag-i-interpret yan kung may violation o walang violation, hindi yung Senate, yung House. Kasi sila yung may nakalagay doon,
exclusive power to initiate an impeachment proceedings. Yung 1 year bar rule is connected with the initiation of an impeachment proceedings. So dapat sila mag-i-interpret kasi kasi yung Constitution binigay sa kanila yung exclusive power to initiate. No? Ngayon, kung mali ang interpretation nila, wala namang problema, pwedeng iakyat sa Supreme Court. Pero merong posisyon, merong view na dapat hindi pinapakailaman ng Senate 'yan kasi ang nakalagay doon is that pag ipinail yung articles of impeachment, ibig sabihin yun, ang paniwala ng House, walang violation ng 1 year bar rule. So dapat pup, dapat ang Senate must follow its duty under the Constitution. In connection with the phraseology, trial by the Senate shall forthwith proceeds. Mag-trial na kayo. Pero ayun nga, sinasabi ko, at the end of the day, kung ano man ang later on maging decision ng Senate, i-grant o i-deny yung motion to dismiss ni Bato, mismo si Escudero nagsasabi, pwede naman i-act sa Senate, sa Supreme Court. At saka isa pa, Opo. no? Pwedeng i-defile. Pag nag-lapse na, kumbaga madidelay lang ng 1 year. Magdidiretso pa rin yan.